interview ni Panelo about po dito sa posibleng impeachment ni Sara Duterte at saka po ni PBBM. Dahil nga, meron daw po sa grupo na mga Duterte ang nakikiusap kay Irice na mag-endorso mga kababayan ng impeachment laban po kay PBBM. Kaso nga lang ang problema, tinanggihan po yan ni Irice. Ano po? So ngayon, ito, i-play po natin. Rodrigo Duterte. Kasi sabi dito ni Panelo, doon sa mga nagbabalak na ipa-impeach si PBBM, sa impeachment kay PBBM, wala na akong aasahan dyan. Yan po yung sabi ni Panelo. Bakit? Ito, pakinggan natin ha. Attorney Salvador Panelo, Attorney, Happy New Year. Live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Happy New Year, Lourdes. Yes. Okay. Alam mo yung sinasabi mong impeachment. Matagal na naman nating inaasahan yan, di ba? Doon pa nila talaga gustong ituloy yan. Kaya lang, hindi sila nakalusot sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, kung gusto nyo mag-hain ng impeachment, sundin nyo muna ang batas. Tama. So, 1 year kayong magantay. At yun nga, yung Pebrero. Ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba, malapit na mag-February 6. Kaya mainit na po yan eh. Gumagawa na rin ng paraan ng kampo ni Sara Duterte para po makapag-file din sila ng impeachment complaint laban po kay PBBM. Ngayon naman, mga kababayan, maliwanag naman na may magpa-file ng impeachment laban ulit kay Sara Duterte. Kasi nga, kung hindi po siya na ipa-impeach noong 2025, ngayon susubukan na siya po ay ipa-impeach, mga kababayan. Ano po, dahil nga, alam naman po natin, ang taong bayan ay nakatingin pa rin sa posibleng pananagutan ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, ituloy pa natin. Antayin nyo na lang kung gusto nyo mag-file. Kaya yan ang gagawin nila. Now, with regard naman dun sa sinasabing impeachment kay PBBM. Presidente Marcos Jr., mukhang, ayaw ko kung, ang tingin ko doon parang nagkukutsabaan na naman sila. Kunyari, yung papa, pero wala. Hindi nyo kayang ipa-impeach si Presidente. Wala kayong maibubutas kay PBBM. Kasi alam naman po natin na si PBBM ang nagpapanimula ng pag-iimbestiga dito po sa maanumalyang flood control. Alam din naman natin, mga kababayan, na kung hindi dahil po sa kanya, hindi po natin makikilala yung mga politikong sobrang gahaman sa pera ng taong bayan. Alam din naman natin, mga kababayan, na ang ating mahal na presidente ay walang ibang ginawa kung hindi magtrabaho para mapabuti ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino at ng mamamayang Pilipino. So ituloy pa natin. Paano natin? Ito paano kaya nasisikmura ng kampo ni Digonggong na ipa-impeach yung presidenteng nagtatrabaho samantalang yung vice-presidente po nila ay hindi po nagtatrabaho? Wala rin mangyayari doon dahil magkakampi sila eh. Pero attorney, sabi ni Auntie Claire, ni spokesperson Claire Castro, may hinala silang galing to sa kampo ni VP Sara. At paglilihis lamang daw po ito ng confidential fund issue. Saka eto, bawal itanggi ni Panelo mismong kinumpirma po yan ni Irice na may tumawag sa kanya sa kampo ni Sara Duterte na pinipilit siya na mag-endorse ng impeachment laban po kay PBBM. Issues ni VP Sara. Reaction niyo po? Bakit naman manggagaling yan sa mga supporters ni Inday Sara? Walang walang logic. Anong logic doon? Ba't supporters? Yung planong impeachment na yun, matagal na nilang sinasabi yan at talagang gusto nilang tanggalin si Inday Sara sa 2028 presidential elections. Okay, attorney, unahin ko po, yung kay VP Sara, kung ito po'y bubuhayin, sa tingin niyo ho ba, magpo-prosper po to this time? Pwede nilang buhayin yon, pero whether they will succeed in impeaching her, malabo yun. Kung base lang yun doon sa confidential funds at sa mga, kung ano-ano pang mga kalokohan na ginawa nilang grounds, wala yun. Walang legal basis eh. Wala, may impeach talaga si Sara Duterte kahit tanungin nyo mamamayang Pilipino. Kung ngayon magdi-decide ang taong bayan, may impeach talaga yan. Sabi dito ni David Perez, check nyo po, search nyo online. Name Tiffany Valentin. Dahil kaya galit daw ang mga didishet, ito dahil kaya daw galit ang mga didishet kasi fake news daw. Nakamukha ni BP Sara si Chucky, instead asawa daw ni Chucky ang mas kamukha ni BP Sara. Yung babaeng manika, yung maganda, yun ba yun? Parang hindi naman.
Si Chaki yung kamukha talaga ni Sara. Una-una, yung confidential funds, di ba sinabi nga ng COA na hindi naman pinal yung kanilang findings at may mga findings na nga na walang ginawang anomalya sa paggastos ng confidential funds. Eto mga kababayan sino mas paniniwalaan nyo? Si Panelo o yung mismong or yung mismong COA? Sorry na ano tayo pagka fake news yung ating tinatalakay eh. 'Di ba pag fake news yung sinasabi? Kasi mga kababayan, alam nyo nakakautal pagka fake news yung sinusoplak natin eh. Kasi sinasabi niya, wala daw nakikitang masamang itong COA. Maliwanag nga 'di ba naglabas nga ang COA nung na kung saan nakalagay pa nga doon yung halaga ng mga CCTV, laptop, mga vehicles na ginastusan ng napakalalaking halaga. At saka ito na lang yung pinakamatindi diyan. Yung CCTV, 7 CCTV, umabot ng napakalalaking halaga ang bawat isang piraso, 1.4 million ata yun. Maniniwala kayo 7 CCTV, 1.4 million? Ano yan, high-tech? Di ba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan po natin, kung mapapansin ninyo yung sinasabi ni Panelo dito, puro fake news eh. Tapos kung pagbabasihan po natin yung galing sa COA, yun po talaga yung totoo. Na kung saan, inilabas po nila yung mga ni Sara, kapalpakan. Yung pinagpipilitan nila na iba-iba raw ang pangalan, yun ay matagal nang naipaliwanag ng mga involved sa... Tsaka questionable yan, bakit may confidential funds ang Vice President? Diba? Tsaka ang DepEd sa panahon po ni Sara, maliwanag naman na may confidential lang dapat ay ang mga kababayan, ang tawag dito, ang presidente, unang-una dyan, at kung makikita ninyo yung DepEd, wala po dapat confidential funds yan. Pero sa panahon po ni Sara Duterte, nagkaroon. Kaya nga doon pa lang makikita nyo talaga ang intensyon ni Sara, gastahin yung pera, magpakasarap. Confidential funds, hindi maaaring ang pipirma ng tumanggap ng pera kaugnay sa mga confidential funds, yung mismong tumanggap. Kasi yung confidential funds, nakalaan yan sa kalaban ng Estado. At ang impormasyon ay manggagaling din sa kalaban ng mga Estado, yung nagbebenta ng mga sarili nila, yung mga nagtatriber sa kanila. So pag yan ay nakuha mo ng impormasyon, babayaran mo. Yun ang konsiderasyon eh. Hindi mo pwede mo ang mga pangalan nila doon. Kaya maglalagay ka ng kung ano-anong pangalan. Ang problema nga kasi dapat ang DepEd, wala po dapat confidential funds. Pero sa panahon nga ni Sara Duterte, bakit po nagkaroon? Unang-una, hindi naman po siya sekretary ng DND. Pangalawa, mga kababayan, alam naman po natin na ang DepEd talaga ay wala dapat pong confidential funds. Kasi sa panahon po ni former VP Leni, wala pong confidential funds, mga kababayan, ang kanyang opisina, ang Office of the Vice President. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At mas lalo na mga kababayan ng DepEd, pagkakaalam ko pakitama na lamang din po kung ako po ay mali, ang pagkakaalam ko wala din pong confidential funds yan. Nakakapagtaka sa panahon po ni Sara, nagkaroon ng confidential funds tapos hindi pa maipaliwanag kung saan po dinala. Ang mahalaga, nagamit mo yung confidential funds laban sa kanila. At yan nakita naman natin na nagtagumpay ang mga ginagawa ng gobyerno kaugnay dito sa mga kalaban ng Estado. Naniniwala ho kayo na kapag may nag-file ng impeachment kay Pangulong Marcos, ito'y, ano basa niyo, attorney? May pupuntahan o wala? Gaya nga na sinabi ko, unang-una, kung seryoso, kung ang magpapile yan talagang naniniwala na merong betrayal of the public trust, merong paglabag sa saligang batas, wala rin mangyari kasi nga ang majority ay mga kaaliado ni Presidente Marcos Jr. Alam nyo, talo kayo sa bilang. Talo kayo sa numbers. Diyan kayo laglag. Kaya nga kung sakaling mag-pursue itong impeachment ni Sara, dumaan sa tamang proseso, talaga may impeach po ito, mga kababayan. Talo sila sa bilang. At ang impeachment numbers game. So kung numbers game, hindi makakalusot yun. Yan kung totoo, kung totoo na talagang yung magpapile, sincero, hindi kakampi. Pero ang duda ko, kung ang magpapahal niyan ay mga galing din sa kaliwa, alam naman natin ang kaliwa at ang administrasyon ay nagsabwatan na kaugnay sa pagpapatalsik kay Inday Sara, baka gawa-gawa lang nila yung kunyari, nanghahain sila ng impeachment, hindi naman magtatagumpay. Attorney, sa inyo po mismo malabo na galing sa kampo ni VP Sara itong impeachment against PBBM? Malabo daw Hindi manggagaling yan
Dahil depende. Babalikan kita, Panelo, pagka taga-kampo ni Sara Duterte ang nag-file ng impeachment. Kung sino. Tingnan natin kung sino maghahain. Kung ang maghahain dyan ay yung mga independent-minded, talagang galing sa kanila yan. Pero kung magagaling yun doon sa dati ng may kasaysayan, ang ipagsabwatan kay Martin Romualdez sa mga ginawa nilang pagsira at pagyurak sa reputasyon ni Inday, alam na natin na sila ang gumawa niyan. Sabi ho ng Malacanang, malabo raw po kung may magpa-file ng impeachment din na mapoprosper kasi wala naman daw pong kasong may kaugnayan, may kalintulad na Mary Grace Piatos, si Pangulong Marcos. So parang pamparinig po ito sa kaso ni VP Sara, attorney. Hindi. Kung hindi man magtatagumpay yan, gaya na sinabi ko kanina, dahil sa numbers game. Kasi magbobotohan pa hindi, wala mo na, dadali mo yun sa Committee on Justice, baka doon lang i-dismiss na nila. O pagkakarating naman sa plenary, talo-talo naman sila sa bilang ng mga boboto, pabor. Attorney, impeachment. Meron ho ba kayong naririnig? Kasi kumakalat at nagbigay po ng reaction ang palasyo, may mga nakikipag-usap na raw na mga konektado sa BGC Boys, ito pong nasa flood control issues kay VP Sara at pinangakuan na raw na sila ay mabibigyan ng kalayaan. Clemency, pardon. Kapag nanalo si VP Sara. Wala ako naririnig na kanya. Mga ano lang yun. Puro haka-haka, kwento kutsero. Attorney, kumusta na ho si Pangulong Duterte? Di pareho pa rin ng dati. Di ba? Sakayan sa kanyang anak. Umaba ang buhok, natutulog, nanonood. Pero ganun pa rin. Mahina pa rin, may karamdaman pa rin. Hindi naman na. So ito, ibang usapin na yan mga kababayan. So kung titingnan nyo ang sinasabi dito ni Panelo, sa madalit salita, aminado sila na wala po silang numero pagdating po sa Kongreso. Aminado din sila mga kababayan na malabo po talaga maipa-impeach etong si PBBM. Kasi nga ganito yan. Alam nyo mga kababayan, paano kaya nila nasisikmura na ipa-impeach yung presidente na masasabi nating nagpasimula nitong investigasyon sa maanumalyang flood control at presidente na naging dahilan para mamulat ang taong bayan na kurap pala itong ganitong klase ng politiko at nakinabang si ganito, kumikbak na malaki si ganito at ngayon ay hinahabol na po ng kamay ng batas. So paano kaya naiisipan nila na patalsikin si PBBM na alam naman nating lahat mga kababayan na talagang walang ibang ginawa kung hindi magtrabaho para pagandahin ang buhay ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, malabo pa sa sabaw ng pusit mga kababayan na ma-impeach po si PBBM. Malabo pang mapatalsik siya dyan. Kasi unang-una, alam naman po natin yung mga ginawa niya at patuloy niya pang gagawin para po sa ikauunlad ng bansang Pilipinas at para sa pagpapanagot sa mga kurap na opisyalis mga kababayan, lalo na ngayon. At kung mapapansin po ninyo, talamak po ang tawag dito, ang panunuhol. Dahil mismong ang nagkumpirma po niyan ay walang iba kung hindi itong si Secretary John Vic Remulla na kung saan daw mga kababayan habang palalim ng palalim ang investigasyon sa maanumalyang flood control, sobrang tindi naman po mga kababayan nitong inireveal na ito ni Secretary John Vic dahil daw meron daw pong nag-alok ng 1 billion dito daw po sa kanilang para sa kanilang magkapatid at yan daw po ay tinanggihan ng Remulla Brothers. Ano po, so sabi po dito, basahin po natin mga kababayan. Ito daw isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla na inalok umano sila ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla ng halagang 1 billion para umano matapos ang isang kaso. Sa panayam sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, kinuwento ni John Vic na may lumapit sa kanya sa pamamagitan ng isang intermediary at nag-alok ng malaking halaga para sa kanila ng kanyang kapatid, kaugnay ng flood control scandal. Sabi daw ni John Vic, mga kababayan, may lumapit sa akin through an intermediary, nag-offer sa aming magkapatid ng 1 billion para matapos ang kaso nila. Ani po ni John Vic. Dagdag pa niya, agad nilang tinanggihan ang alok. Sabi namin, no deal. Nabigla ako roon. Sabi ko na lang, huwag na. Sabi pa dito mga kababayan, hindi tinukoy ng kalihim kung politiko o kontratista ang nag-alok sa kanila ng malaking halaga. Samantala, sinabi rin ni Secretary John Vic na umabot sa mahigit 20 billion ang mga na-freeze na asset ng mga sangkot sa naturang iskandalo.
Posible pa raw umakyat sa 100 billion habang nagpapatuloy ang investigasyon. So ngayon mga kababayan, ang sa akin naman, ang pananaw ko naman po dito at komento ko, sinuhulan po pala siya. O bakit hindi niya kinasuhan ng bribery? Panunuhol po yun. At mabigat na kaso yan mga kababayan, lalo na. At ang pinag-uusapan po natin medyo maselan na usapin at issue dito po sa ating bansa. So ngayon, kung may katotohanan man na sinuhulan siya, dapat kinasuhan niya. At dapat isinapubliko po niya yung pangalan ng mga tao na nanuhol po sa kanya. Kasi hindi po pwede yan sa bagong Pilipinas, mga kababayan, na kapag ka may kaso ka, kakausapin mo si ganito, susuhulan mo si ganito ng 1 billion pesos, pati yung kapatid, para nang sa ganon, tapusin yung kaso, absuelto ka. Kung may katotohanan po yan, dapat i-public po niya. Sabihin niya sa publiko kung sino yan, na nanuhol na yan, at kung yan ay kontratista ba o politiko. Kasi baka mamaya, mga kababayan, sa kakasalita po ng ganyan ni Secretary John B. Cremulya, baka bigla pong magtanong ang sambayan ng Pilipino at pilitin siya na pangalanan yung tao na tinutukoy po niya na nanuhol po. Kasi alam naman po natin mga kababayan na talagang tumiba-tiba yung mga politiko dyan po sa, at saka yung mga kontratista, yung mga opisyalis ng DPWH, dyan po sa maanumalyang flood control. At alam naman po natin mga kababayan na the more na tumitiba-tiba sila dyan, talagang marami na silang naging pera dyan. At kayang-kaya nga nila magbayad ng mga tao para maabsuelto sa kanilang mga pananagutan. So ngayon, kung iisipin po nating mabuti, talagang makikita po natin na talagang kung ito man po ay may katotohanan, itong sinabi ni Ombudsman, ni Secretary John B. Cremulya, dapat pangalanan niya po. Especially, dapat pakasuhan niya ng bribery dahil nanunuhol mga kababayan yung tao na yon ng 1 billion pesos para sa kanilang magkapatid.